So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is PJ Vergara. So nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na palagi po ninyong itinatanong sa akin dyan sa comment section. Mga kamanok ha, lagi ko lang sinasabi sa inyo kahit newbie, mga baguhan, o kahit matagal na kayo sa pagmanok and gusto nyo pa rin matuto, gusto nyo pa rin makakuha ng iba pang mga, alam niyo na, kaalaman tungkol sa pagmamanok, magtanong lang po kayo. Willing po ako magbahagi ng kaalaman, willing po ako sumagot sa inyong mga katanungan at maibigay yung mga magagandang recommendations na maaari niyo pong i-apply sa inyong manukan. So at this moment of time, sagutin ulit natin ang mga katanungan na inyong inilalagay dyan sa comment section. So if ever nakapag-subscribe na kayo, nakapag-like at nakapag-comment, simulan na po natin ang ating sagutan ngayong araw na ito. So ang una po nating katanungan ay galing kay Rep sa Hodakrem. Ayan, so kamamay, may tanong po ulit ako. Maulan ang panahon. Okay, maulan ang panahon. Ang ginawa ko, ikinip ko po ang manok ko, nilagay ko po sa isang malilom. Okay? Tapos, nung akin pong ipapasyal, bakit po naging late maturing? Parang nanibago. Ano po ang magandang gawin? Dati naman, maayos naman siya. Okay? So mga kamanok, hindi po lahat ng manok, kapag ating pong naikip, lalo na kung medyo madilim po, doon sa isang cage, nilagay po natin yung isang manok sa cage. Okay, atin mo nang, okay, inilagay doon, pinagpahinga, pinagrest. Pero bakit nung makailang araw siya doon, inilabas natin ng cage, bakit naging late maturing yung manok? Ano yung possible reason? Yes, may mga factor po kung bakit nangyayari ito mga kamamay. Minsan, hindi po sanay yung manok, lalo na doon sa isang lugar. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo pong i-familiarize yung manok. Kasi hindi lahat ng manok, okay, napapamiliarize ka agad. Yung ibang mga manok, pag halimbawa, dinala nyo po sa ibang lugar, halimbawa sa kapitbahay, dinala nyo na masyal kayo sa kapitbahay, minsan makikita mo late maturing Ganon din po sa cages. Pag inilagay nyo po dyan, okay, ikinip nyo po dyan, possible din po mangyari yon. So, anong dapat gawin? So, ang dapat gawin dyan mga kamamay is yung mental health ng manok, i-develop mo. Anong dapat ngang gawin? Ilipat-lipat mo muna ng place. Halimbawa, ito, nasa unang tipi, ilagay mo naman doon sa likod na tipi. Kailangan familiarize siya doon sa lugar. Maganda, wag mo muna siyang lagyan ng tambel. Basta makita lang muna yung lugar, okay, ma-familiarize siya, and possible, after weeks, after a month, makikita mo, babalik ulit yung kanyang maturity. Okay? So, maliwanag tayo dyan, ha? So, next question po tayo. Ito naman galing kay Jason Sanico. Idol, pwede magtanong, may manok kasi ako na 8 months na. Bakit nalulumpo siya? Okay, hindi siya makatayo ng maayos. Malaki naman ang katawan niya. Wala naman siyang sakit. Biglaan lang ang pagkalumpo niya, Idol. Ano ang nangyari? Sana masagot po, Idol. Okay? So, kung may mapapansin man kayong mga manok po ninyo na bigla na lang hindi makatayo para siyang nalumpo. Pero maganda ang katawan, magana siyang kumain, parang walang sakit. Ayaw lang niyang tumayo Parang naparalyze yung kanyang mga kanyang mga siko, kanyang mga hita, yung leg muscle parang naparalyze. So ano pong nangyari? Possible mga kamamay na dapuan siya na tinatawag nating Marek's disease. So talaga nangyayari to. Okay? Pag nangyari to, sabi ng iba wala na daw po itong solusyon. Pero may pwede po kayong ibigay dito. Okay? So ngayon meron na po tayong tinatawag na Amprolium sulfadiazine. So, pwede po kayo magbigay niyan, makakatulong po yan para makarecover yung inyong mga alaga sa mga sakit na ganyan. Marex po yan. Possible, nakakain po yan ng mga, alam mo yun, yung decay body ng mga palaka, kulisap, ganun. Possible na contaminate po yung kanyang sistema. Pwede po kayo magpainom dyan ng Yakult na may asin kasi possible maging limberneck po yan katagalan. Okay? Kasi yan po ang unang nagiging symptoms ng limberneck. Yung tinatawag nating Marex. Pag yan po hindi makatayo, ilang araw, yung leg po nila magtutwist ng ganon. Kasi nga, contaminated po yung katawan dahil sa kanilang mga nakain na decayed body ng palaka, ng kulisap, o kung ano pa man. Kaya maganda, Yakult para ma-flush out lahat ng mga toxin sa katawan ng ating mga manok. O kaya naman, Amprolium sulfadiazine. Okay? Maliwanag tayo dyan, ha? So, next question po tayo. Ito galing kay Arvin Positar. Ayan. So, linyada ng mamay.
Ano po ang ibig sabihin ng F1? Salamat po. Okay. So, ang F1, mga kamamay, pagdating sa pagmamanok, ito po yung unang paanak ng isang manok na na-acquired mo o nakuha mo sa isang breeder. Okay? It's either imported o kung ano pa man. Basta kumuha ka dito. Basta kumuha ka sa kanya. Basta kumuha ka sa akin. Kung halimbawa, nag-acquire ka sa akin ng manok, yung unang aanakin niya, tandang ha, tandang lang. Hindi natin masasabing F1 yung inahin. Iba kasi ang tawag pag inahin. C1, C2 ang inahin. Okay? Pagka tandang, F1, F2. Ganon. Yung unang paanak, F1. Yung pangalawang paanak nung paanak mo, okay? Nagigets mo? Bawa, kumuha ka sa akin ng tandang. Ito, galing kay linyada ng mamay ang tandang na to. Nag-anak siya ng tandang. So, yung unang anak na kinuha mo sa akin, F1. Tapos, binread mo ulit yung anak nung nakuha mo sa akin. F2 ang tawag doon, kung tandang. Pero kung pulit naman, kung inahin, so sa halip na F1, magiging C1, magiging C2. Gets mo ba? Okay, so sana maliwanag ha. So, next question po tayo. Ito galing kay Kiluwa. Okay, so hello po idol, new subscriber po ako at bago pa lang sa pagmamanok, sana masagot mo po ang tanong ko. May stag kasi ako na may timbang na 1.8 kg. Binread ko siya sa 2 pulet and after ng breeding, bumaba yung timbang niya, naging 1.6 kg na lang. Normal po ba yon? Paano ko maibabalik ang dati niyang timbang at pwede ko ba siyang bigyan ng vitamin B12? Okay. So sa breeding mga kamamay, normal po na bumababa po talaga ang testosterone, ang libido ng tandang. Okay? Kahit yung mga inahin, ganyan din. Bababa rin po ang timbang. Bakit po? Kasi breeding po ito eh. Okay? Iitlog ka ng iitlog. Magpuproduce ka na magpuproduce ng specimen. Okay? Para sa breeding, talagang mamamayat ka dyan. Okay? Kaya mga kamamay, wag po kayong magtataka. Ang tanging may tutulong natin sa ating mga alaga is bigyan sila ng balansyadong patuka, bitamina. Yung vitamin B12, makakatulong, yes. Para sa ganon, mapanatili ang gana sa pagkain, ang pula ng mukha, ang kitab ng balahibo. Pero ang pinakamaganda dyan, okay? So magbigay ka lang ng starting time at yung end time pagdating sa breeding. Halimbawa, umitlog yung mga inahin mo, bigyan mo lang siya ng pahinga, okay? Halimbawa, nakuha mo na yung dami ng itlog, ipahinga mo muna yung mga materialis mo. Huwag mo palaging sasanayin na palagi silang magkakasama doon. Kasi mamamayat yan. Kung hindi mo na kailangan, kung nakuha mo na yung target mong dami ng itlog, halimbawa 50 eggs, ihiwalay mo muna. Yung inahin, ibukod mo ng lalagyan, yung tandang, ibukod mo rin, para sa ganun, bumalik po yung libido at saka yung muscle mass ng mga inahin. Okay, para sa ganun, hindi po nalalaspag masyado ang mga materialis po ninyo. Anong payo ko? Pagbigay ng bitamina, balansyado ang pagkain para hindi masyadong mamaya. Okay? Malumanag tayo dyan ha. So next, question po tayo. Ito galing kay MM Mariano. Kamamay, idol sana mapansin, pwede na bang ibaba ang sisew na 1 buwan at kalahati ang edad? Pwede na ba silang ilagay sa mini barn? Okay? 1 buwan at kalahati, pwede na ba nating ilagay sa mini barn? Actually po, pwede na po yan. Ang sa akin lang, dapat kumpleto bakuna tayo. Para sa ganon, wala na po tayong kaharapin na problema pagdating sa ating mga pasisiw. Bakit po mga kamamay? Kasi isang beses na magmintis tayo pagdating sa vaccination, talagang magiging malaking problema yung pagdating sa ating manukan. Bakit po mga kamamay? Kasi po, pag binaba nyo po yan sa lupa, ang bakterya nandyan. Lalo kung hindi nyo na-disinfect yung lugar, yung bakterya nandyan. Possible kapitan, lalo na kung medyo masama pa ang panahon, lalo na kung medyo mahangin, maulan. Tandaan nyo, ayaw po ng mga sisiw yung sobrang hangin. Ayaw po ng mga sisiw yung sobrang lamig. Tama yung sinabi mo, may mini barn ka. Makakatulong yun para makontrol ang temperature at hindi sila masyadong ma-stress. So, lagi nyo lang linisin yung loob ng barn kasi possible may ammonia dyan na ma-develop katagalan. Kasi yung mga ipot, pag hindi po nalinis, sisingaw po yan. Yung singaw na yon na maaamoy ng mga sisiw, yung po yung tinatawag na ammonia, yun po ang possible na pagsimulan ng mga sakit ng inyong mga manok. Kaya mahalaga, malinis, tuyo, at controlled temperature po yung loob ng barn. Kasi mamaya ang barn po ninyo, butas-butas, napapasok din ng malakas na hangin, wala din. Magkakasakit
at hindi rin po mapapaganda ang inyong mga palahi kahit sila ay nasa ranging na. Ang mahalaga muli, may vaccine, complete vaccine, at maganda po yung tutulugan at malinis. So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang ilang mga advice, mga piece of advice na isinare ko sa inyo, isinagot ko sa inyo mga katanungan. So mga gustong magtanong, willing po akong sumagot, lagay nyo lang po yun sa baba at pag-usapan natin. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.